natin maintindihan sa panahon na to. Recognize the Lord God in your every situation. Sabihin nyo nga yan. May habang buhay pananaligan, ikaw ay Diyos. Jeremiah 33, verse 2-3. Basahin natin siya, Quranic version. Verse 2, 1-3. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Lumikha ng mga mundo at naghugis ito, Panginoon ang pangalan niya. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at papahayag ko sa iyo ang mga kahanga at naligagang bagay na hindi mo pa alam. Amen? So napakaganda, di ba? So mamaya natin aaralin niya kung ano yung sinasabi niya. Itatawid natin ito sa panahon natin kung bakit nasabi ito ni Jeremiah. Sinabi ito ng Diyos, nasabihin ni Jeremiah ito sa mga tao. Aralin natin yung maya-maya. Pero aralin muna natin ang objective natin. Ano ang objectives natin ngayon? Number 1. Understand the sovereignty of our Lord God. Number 2. Remember the promise of God in these verses. Amen. And the prayer of faith will save the one who is sick. And the Lord will raise him up. And if he has committed sins, He will be forgiven. Imagine ganyan sumagot ang Lord. Kapag nanalangin ang mananampalataya, napapagaling niya ang may sakit. At kapag nanalangin ang mananampalataya, bumabangon ang may karamdaman. Ito ano to eh. He will raise him up. Ibig sabihin, nagkakaroon ng buhay na muli. He will raise him up. Binubuhay na muli. At kapag nanalangin ang isang anak ng Diyos, yung nagkaroon ng kasalanan, nakapatawad. Ganyan. Ka-powerful ang prayer ng righteous. Amen? So kaya huwag kayo mahiyang manalangin. So tandaan natin yan, powerful ang ating panalangin. Kaya tayo magsanay tayo kausapin ng Diyos. Kasi kapag lagi natin kinakausap ang Diyos, hindi ka na naiyang mag-pray sa ibang tao. Even in a simple prayer. Panginoon, pagpalain mo po ang ate ko ito. Panginoon, pagpalain mo po ang kaibigan ko ito. Panginoon, samahan mo po siya. Iligtas mo po siya. Panginoon, ang ganun simpleng panalangin. Alam niyo, napakalaking bagay. Amen? Amen. Number 3 tayo, recognize. Last but not the least, recognize that God is willing to be closer to you. Wow! Kung meron siguro tayong nanaiisip dito sa buong mundo, walang iba kundi ito lang. To be closer, God to be closer to us. Amen? Na ang Diyos ay maging mas malapit sa atin. At itong sinabi dito, di ba? Anong sabi dito sa verse 3? Call unto me, and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have not known. Ikaw ba sinasabi mo sa hindi mo kaibigan yung mga hidden things sa buhay mo? No. Hindi. Diba? Yung mga bagay na importante sa buhay mo, hindi mo sinasabi pag hindi mo kaibigan eh. Kaya ito yung ibig sabihin nito. Ang Panginoon natin gusto niyang maging kaibigan niya tayo. Imagine, we're just only simple mere men, and yet, God who created heaven and earth wanted to be closer to us. Ang gusto ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, gumawa ng langit at lupa. May kapangyarihan na labanan ang demonyo, si Satanas, pabagsakin mula sa langit. Yung siyang ating kaibigan niya. Gusto niyang maging kaibigan ka niya. Amen? Amen. 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 Ang Diyos na nagliligtas ng kaluluwa, gusto kanyang maging kaibigan. Amen. Ang gusto niya rin ay masabi sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa alam. Kaya nga napakahalaga na nagbabasa ka ng Biblia. O kanina, binasa ko yung eschatology. Meron kayo hindi maintindihan doon, di ba? Nakita ko yung iba, nakangangalang eh. Kasi hindi maintindihan ko yung sinasabi dito sa eschatology. Ang eschatology, ito yung sinasabi dito ang millennium. Alam niyo yung millennium. Yan yung mga hidden things na gusto sa ating ipaalam ng Lord. Maintindihan niya yan pag nagbasa kayo ng Biblia. Ang millennium ay yung 1,000 years na mabubuhay tayo muli pagbalik niya. Revelation yun. Millennium ang tawag doon. So yan yung mga hidden things, yan yung mga misteryo na nasa
na sinasabi niya gusto nating malaman. Nang sa ganun, hindi ka na nabibigla. Ano yun, ha? Kasi kanina nung binabasa ko yung Tagalog, nakita ko nasa ganun ng mata ko, meron nakahanga. Ano ba? Yung final judgment. O yan, alam niyo na yan. Yung final judgment. Na kapag bumalik ang ating Panginoon, ito yung pag nagko-communion tayo, itong inaalala natin, yung kanyang kamatayan na pinako sa krus, namatay siya para sa iyo at sa akin, at ang kanyang muling pagbabalik. Ayan, yung muling pagbabalik, naririnig lang natin. Pero yan yung tinatawag na rapture, yung may kukuhain. Kuhain na tayo. Pag bumalik siya. Second coming niya. So, raptured na yun. So, siguro sa mga bago, first time yung naririnig yan. Yan kasi ang mga hidden things na gusto niyang ipaalam sa atin. At hindi mo ito maintindihan kung hindi ka nag-aaral ng Bible. Kaya, ang ganda ngayon ng ating DNG, di ba? Meron tayong lesson sa new believers. Doon unti-unti ninyo maintindihan. So, huwag kayong tama rin na mag-attend ng A Call to Joy ng new believers, tsaka ng, ano pa yung BDM? Yung BDM, yung ano? Becoming, leadership. Ayan, yung basta yun. Yung mga ganon. So, kasi marami kayong maintindihan. Unti-unti, di ko rin naman ito una alam eh. Unti-unti lang, di ba? So, yun yung mga hidden things at marami pang iba. Sa Revelation, sinabi ng Panginoon, you are the apple of the eye. Di ba? Sabi niya, you are the apple of His eyes. Oh, sabi mo, paano magkakaganon eh, ang dami-dami namin. Kasi sabihin ng Diyos, apple of the eyes niya ako. Alam niyo ba, nasabi sa Revelation, meron siyang mga anghel na napakaraming mata at ang isang matang yun ay nasa sa'yo. Nakatingin sa'yo. At kung paano niya yun, nasasabi na nakikita ka, hindi natin pwedeng questionin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen? Amen. So yun yung mga hidden things na kapag tayo nag-aral pa, naiintindihan natin kung anong mga sinasabi ng Biblia. Kaya kapag makikita ninyo, kapag walang pananampalataya sa Diyos, pag nagkwento ng mga makalangit na mga bagay, merong mga cherubim at kung ano-ano pang mga itsura ng mga anghel na may 4 na mukha, nangangalang. Kasi nga hindi alam. But those are the hidden things that God wanted us to know. Na merong misteryo sa langit at ang gusto niya, hindi mo man ito maintindihan, mapaniwalaan mong siya ay Diyos. So, yan yung sinasabi dito. He wanted us to know more. Kaya tayo ay magsikap na mag-aral. Kasi napakaganda na maintindihan mo kung sino yung tunay mong kaibigan. Hindi lang yung puro pangako niya. Itong pangako ito, napakasarap ano. Gusto niya maging kaibigan ka niya. Gusto niya mapalapit ka sa kanya. And that's His promise. Di ba? Meron niya sabi sa John 15, 13 to 15. Anong sabi? Wala nang higit pa ang pag-ibig kaysa rito. Nang isang tao ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan, ang ating Panginoon Jesus. Verse 14, kayo ay aking mga kaibigan kapag ginawa ninyo ang anumang inuutos ko sa inyo. Verse 15, hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip ay tinawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng naririnig ko sa aking Ama ay pinapaalam ko sa inyo. Amen? We are not anymore a slave of God, but we are His friend. Amen? Napakasarap naman pakinggan nun na ikaw ay simpleng tao lang, pero ang merong gustong makipagkaibigan sa iyo ay ang lumikha ng langit at lupa. Amen? Amen? And it will do only by your faith. Kapag pinaniwalaan mo, ito'y magaganap. Pero kapag ikaw ay nag-doubt, sorry. Ay, may kaama-ama, hindi ako bagay sa Lord. O, hindi ka nga bagay. Kasi sinabi mo, hindi ka bagay. Ay, naku, sobrang nakasalanan ako. Matin lang ako dyan para sana mabawasan ng konti ang kasalanan ko. Nabawasan ba ng konti? Dapat sabihin mo, dapat nawala na ang kasalanan. Amen. Naku, kaya akong matin dyan, parang lang akong magkapera kasi wala akong pera. Kasi wala kang ng pera. Wala kang ng pera. Kasi sinasabi mo lahat yun. Diba? So by faith, we will live by faith. Tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Kaya dapat ang sinasabi natin ay positibo. Amen? Kung paano ka tumingin sa positibo. Amen? So ano sabi dito? Because, remember, because the Lord God wanted us to be His friend, therefore, we should desire to be closer to Him. And these are the things to remember. To be closer to our Lord God. Ito yung sa next slide.
Yeah, number 1, anong dapat natin gawin? Accept and follow the Lord And Jesus. follow the Lord Jesus. Yan ang unang-unang dapat natin gawin. Pangalawa, pray to God in the name of Jesus. Pangatlo, read the Word of God kasi yung mga hidden things, dyan nyo malalaman. And number 4, attend Christian fellowship. Kailangan natin talagang mag-attend ng Christian fellowship katulad nito. Dahil kapag di ka nag-attend ng Christian fellowship, unti-unti, mawawala ang apoy ng iyong pananampalataya. Hanggang ayaw mo na, wala ka na, hindi mo na gusto mag-attend. So, kailangan talaga natin mag-attend ng Christian fellowship. No! These are the basic things we can do to draw close to Him. Our intimacy with our Lord God is also built on a deep reverence for Him. We too can cultivate our friendship with Jesus when we pay close attention to what He reveals to us about the Father's business. Let us rejoice at His counsel and trust His corrections. Then, we will have pure hearts and we will learn to speak with grace like our Lord Jesus. Amen? Kapag tayo ay nagpatuloy na sunod sa ating Panginoon, magiging katulad tayo at kawamis ng ating Panginoong Yesus sa pag-ibig at sa pag-uugali. Kung dati, sobra-sobra ka, kapag kay Jesus ka, tamang-tama ka na lang. Amen? Ang ibig ko sabihin, sobra-sobra ka ng masamang ugali. Pag kay Jesus ka, ayos ka na lang. Amen? Amen? Amen. Parang ang dami abinado sa atin, ano? Lahat tayo doon. Amen? Kapag na kay Kristo ka, pag nagalit ka, para ka na lang ilong. Uy, papatayin kita. Galit ka na. Galit mo ang ginagawa. Galit na ako. Masyadong malambing. Real talk, kapag ka tayo ay naging malapit kay sa Panginoong Yesus, magiging kawangis ka tayo. Katulad ng kanyang pagmamahal, maawain, unawain, at banayan kung magaling. Amen? Conclusion natin, yan. Ano? Dahil akong gumawa niya, kayong magbasa. Always remember that God is willing to be your best friend. He is on your side. Amen. Because your best friend is powerful and wise. He is able to do great things for you and yours. Ulitin niyo yun. Because your best friend is powerful and wise, he is able to do great things for you and in your situation. Amen. Amen? Amen. Natin.